Si Senator Gatchalian tiniyak na hindi ho papayagan niyaong mga insertion sa pagbusisi sa panukalang 2026 national budget. May update dyan si Bombo JC Galvez. Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na hindi niya papayagan ang anumang singitan o insertions sa pagbusisi ng panukalang 2026 national budget, partikular, kaugnay ng charter change at ayuda sa kapusang kita program. Ang payag ni Gatchalian ay matapos matanggap ng Senado ang kopya ng 2026 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Sa isang panayam, binigyan din ng Senador na hindi niya paintulutan ng anumang insertions, lalo na sa Bicameral Conference Committee meeting ng Senado at Kamara na may layuning pag-isahin ang magkaibang version ng panukalang pondo. Nakatutok lamang anya ang BICAM meeting sa pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan sa probisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa proposed 2026 national budget. Kapag nagkaroon ng singitan, naniniwala si Gatchalian na magkakaroon ito ng domino effect na nangangahulugang maapektuhan ang nakalaang pondo para sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Hindi ko papayagan yun. Hindi ko papayagan na magkaroon ng pagsisingit, especially at sa BICAM. Yung BICAM will be limited to disagreeing provisions. Kung hindi tayo nagdi-disagree bago yun, hindi natin papayagan yun. Kasi doon talaga nagkakaroon ng malaking problema. Dahil pag ninagdag mo yun, babawas ka sa iba. So doon magkakaroon ng domino effect sa ibang mga programa ng budget. Including Chacha dahil hindi naman napag-usapan yan. So hindi natin napag-usapan in any hearing or in any fora. So basta as a principle, regardless kahit anong budget yan, whether Chacha, People's Initiative, AKAP, as long as walang detailed plan at it wasn't a proposed plan from the executive, hindi natin pwedeng payagan na bigla nilang siya mapapasok sa BICAM. Ayon sa Department of Budget and Management, ang pinakamalaking bahagi ng panukalang pondo ay ilalaan sa sektor ng edukasyon na nagkakahalaga ng 1.224 trillion pesos. Kasunod, ang infrastruktura na may 881.3 billion pesos at sa sektor ng kalusugan na nagkakahalaga ng 320.5 billion pesos. Alinsunod ito sa naunang payag ni Gatchalian na bibigyang prioridad ng 2026 budget ang sektor ng edukasyon, kaya tatawagin itong education budget. Ngayong natanggap ng kopya ng panukalang pondo, sinabi ni Gatchalian, nagugulong na ngayon ang budget process. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.